Magandang araw pong muli. Dumako po tayo sa pangalawang episode ng ating programa tungkol sa tracing our roots. Saan patagpuan ang ugat ng buhay ng bawat Pilipino sa rehiyon ng araw. Ang last topic po natin ay kung ano ang rehiyon ng araw. At yan ay pinatunayan natin na hindi natin makikita ang araw o rehiyon ng araw sa kalangitan sa dugo ng kahit sino mang inchik. Okay, sapagkat Diyos ang gumawa ng rehiyon ng araw at iyon ay nasa kalangitan. At mula sa kalangitan ay matatanaw ang ating planeta. At sa planetang yon ay may tinatawag na silangan. At sa silangan na yon ay mayroong karagatan na tinatawag nating Orient. Sa Orient ay makikita natin ang ating bansa. Okay? At ang bansang yon, sabi ni Dr. Rizal, ay nasa karagatan. Sa dalawang beses na binanggit ni Dr. Rizal, paulit-ulit ang karagatan at ang silangan. So kinukumpirma niya na hindi siya nagsisinungaling at ang pangarap niya sa bawat oras ng panahon ay makita ng mga Pilipino isang araw ang ating bansa. So ilang araw na tayong hindi nakakakita ng bansa mula noong June 12, 1898. Di ba? So 125 years na. So 125 days na, bakit ang tagal nating makita ang ating bansa? Dahil itinanim sa atin ni Emilio Aguinaldo na ang Pilipinas ay hindi bansa, kung hindi bayan. Kasi gustong gamitin ni Emilio Aguinaldo ang kanyang panlilinlang na manahin ng mga susunod na mga presidente. Dahil ang mga susunod na presidente, dahan-dahan nilang sinusukat ang karunungan ng Pilipino. Nakala nila ay natutulog sa lahat ng panahon. Na ang ibig sabihin ni Emilio Aguinaldo, yung bayan na Pilipinas pwedeng gawing province ng Fujian ancestry. Diyan na po pumasok yung mga Chinatown ni Duterte, Chinese Garden ni Marcos. Pero parehas po gumagawa ng kasaysayan yan para sa ancestry nila. No. So yan ay walang katotohanan na yung dagat at yung silangan at yung tinatawag ni Dr. Rizal na rehiyon ng araw ay pag-aari ng isang pamilya sa province of China, o mayroong shared history ang province of Guangdong ni Marcos na pinagmulan ng ninuno niyang si Limahong doon sa Fujian, no? At pinalabas nila yung Fujian ancestry ni Kiyenan at saka itong Guangdong ancestry ni Marcos ay magkalaban dito sa Pilipinas at sila na lang nagtatalo. So hindi naman sila ang dapat mapokus ang kaisipan ng Pilipino. Ang Pilipino ay nasa puso nila. Ang Pilipinas ay nasa dagat ng Diyos sa rehiyon ng araw. Wala doon yung hindi yan tungkol sa monument ni Aquino, monument ni Marcos na pinagtatalunan ng dalawang clan na yan, na dyan na lang nasa center ang history ng Pilipinas sa kanilang dalawa. Hindi yan, no? So huwag niyong kaya burahin niyo na sa alaala si Marcos at saka si Aquino at si Duterte dahil mga manlilin lang yan ng mga kabataan makabayan from province of China. So naparito yan para guluhin ang sovereignty ng Pilipinas at kalimutan yung kanilang mga ninakaw
So, ngayon, bakit hindi sila nagrarally against China? No? Ang mga resources natin nananakaw ng China. Patuloy tayong ipinangungutang ng mga presidenteng yan na mga pera natin ay napupunta lang sa Chinese Chambers of Commerce, Federation of Chinese Chambers of Commerce from province of Fujian. So tutok tayo, balik tayo doon sa ating kasaysayan na ninanakaw ng Fujian ancestry ng mga People's Liberation Army at ng mga Bilyar, no? So binibula lang tayo ni Bilyar, no? Sanay sa Bilyar, sanay mambula itong si Bilyar dahil siya ay Fujian ancestry. From rag to riches, ninakaw niya ang mga lupa ng Pilipinas. Kaya from rich to rag, babalik niya ang sovereignty ng Pilipinas na ginawa niyang subdivision. Karamihan na gumawa ng subdivision ay magnanakaw ng lupain. Okay? Kabilang dyan yung Federation of Chinese Chamber of East Commerce. Okay? So, scammers kasi nagnanakaw sila ng pera sa mga mahihirap at ginagamit nila sa poverty project, pero napunta pala ay sa mga negosyanteng inchik. Yung tax natin ay ninanakaw ng mga negosyanteng inchik, pinaiikot nila at sabi sila ay billionaire, no? Yan simula ng PDAP scam. Okay? At mga party list. So yung party list ay isang machinery of political division in the Philippines, no? Kung totoong party list ay mabuti o nakakabuti, ay mayaman ang Pilipinas, di ba? Hindi maghihirap. Kaya nangyayari, pasahurin pa sila, no? Ang tunay po na dapat mag-represent ng Pilipinas ay ang mga barangay, hindi ang mga party list. So nagkakaroon ng mga kasinungalingan yung party list na walang nagagawa naman sa soberenya ng Pilipinas. So ngayon, dadako po tayo doon sa sinasabing root of our ancestors. Okay? So, ang root of our ancestor ay binabanggit ni Dr. Jose Rizal. Okay? Paano natin nalaman na binanggit ni Dr. Jose Rizal ang root of our ancestors? Sinabi niya na ang Pilipinas o ang bansa niyang minamahal ay ang ating Eden. Eden. Okay. Ang bansa natin ay Eden. Ano ang ibig sabihin ng katagang Eden? Saang literatura matatagpuan ang salitang Eden? Ang salitang Eden ay hindi mo makikita kahit milyong-milyong taon na diyan sa mga aklat ng inchik o sa oral tradition ng mga inchik. Wala kang makikita sa kaisipan ng inchik na salitang Eden. Ang alam ng mga inchik, sa Eden, ang ancestors nila ay hari. Ang kanilang mga apo ay mga prince and princess. At ang mga nakatira sa Eden ay mga alipin. Yun ang alam nila. Ang alam ng mga inchik, ang Eden ay teritoryo ng ancestors niya at nilikha ng mga apo ng China. Iba ang sinasabi ng tunay na Dr. Jose Rizal. Ang merkado version na Jose Rizal na mula dyan sa China ay isang sinungaling. Ang salitang Eden ay hindi tirahan ng mga apo ng China. Ang salitang Eden ay hindi tirahan na nilalang ng mga ancestors ng Qing Dynasty o kung sino mang dynasty dyan sa Fujian province o sa Beijing o dyan sa Raoping o dyan sa Guangdong sa Henan province ng China. Walang founder ng Eden kung hindi ang Diyos.
mo, paano sasabihin ni Xi Jinping na founding father ng Pilipinas, unang tinatawag na Eden ni Dr. Jose Rizal, ay Fujian ancestors? Oh, gusto niya maging founding father ng Eden ang Fujian ancestors. At ang mga apo daw na pinanganganak sa Eden, ang ipinaglalaban ay maging China yung Eden. Oh, yung Pilipinas gusto nilang gawing New China. Kaya pala ang daming patayan. Dahil ang pinaglalaban ng People's Liberation Army na kaibigan ni Cory Aquino, na asawa ng founder ng PDP Laban, na co-founder ni Duterte, na walang iba kundi si Ninoy Aquino, ay pakipagpatayan ang Pilipinas bilang New China. Yun pala ang dahilan kung bakit inakusahan ni Aquino, na mga Aquino, na ang Pilipino military ay terorista. Mas pinilalabas ng mga Aquino na pinatay ng mga militar at hindi na Marcos ang apo ng China na si Ninoy Aquino, na ibinurol sa tapat ng monumento ni Dr. Jose Rizal. Hindi ganun ang kasaysayan ng Pilipinas na pwede dugtungan ang history ni Dr. Jose Rizal at sabihin ba ang revolution ay nagmula sa province of Fujian noong December 30, 1896. So, hindi ka naman sinasabi ni Dr. Jose Rizal, no? Wala siyang revolution dito ng inchik na sinasabi na dapat magrevolusyon kayo, agawin nyo ang Pilipinas doon sa Diyos. No, ang sinasabi niya dito ay meron siyang pinagmulan sa kanyang bansa na tinawag niyang Eden. Okay. Ang sinabing Eden, matatagpuan mo yan ay sa Hebrew scripture, sa Genesis chapter 2 verse 7, okay, and 8. Okay, so verse 7 and 8 ng chapter 2 sa aklat na Genesis na isinulat ni Moses, doon mo lang matatagpuan ang salitang Eden. Okay? So ngayon, papaliwanag natin kung ano ang salitang Eden. So inihahalin tulad ni Dr. Jose Rizal ang kanyang bansa na nasa dagat at yung dagat ng kanyang bansa na nasa silanganan, at yung silanganan na kung saan nanduroon yung dagat ng kanyang bansa ay nasa rihin ng araw. Okay, so yung Genesis chapter 2 verse 7 and 8 ay pagpahalin tulad ni Dr. Jose Rizal kung paano ang Pilipino, ang kanilang mga ancestry from the ancient time ay nilalang mula sa hininga ng Diyos. So ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, lahat ng may hininga ng Diyos sa kanilang kaluluwa, sa kanilang katawan, ay mula sa lupa, hindi mula sa inchik. Yan ang sinasabi niya. Sabihin man natin katotohanan ang Pilipinas ay Eden, o ito ay analogy, tangkapin natin na tayo hindi galing sa inchik. Lahat ng tao ay galing sa Diyos. God created man according to his own likeness, according to his own image, hindi according to Chinese image. Man, the first man on the Philippines, was created from the image of God, from the likeness of God, from the breath of life of God. Hindi pwedeng
ang inchik ang bumuhay sa kaluluwa ng mga Pilipino. Maging Muslim ka man o Kristiyano, saan man panig ng mundo, mula apari hanggang hulo. Mula tayo ay sa Diyos na may likha sa atin. Yun ang sinasabi niyan. At ang bawat Pilipino mula apari hanggang hulo, nasa isang bansa tayo. At tinatawag niya ang bansang yon na tahanan. No? Hindi province. No? Hindi village, kundi tahanan. No? Sabihin, nabubuhay tayo sa lupa ng Pilipinas. Nabubuhay tayo sa atmosphere ng Pilipinas. Nabubuhay tayo sa karagatan ng Pilipinas. Nabubuhay tayo sa space and valleys ng Pilipinas. At nabubuhay ang buong Pilipinas sa rehiyon ng araw. At nabubuhay ang rehiyon ng araw sa kalangitan. Gumagalaw ang rehiyon ng araw. Kung hindi gumalaw ang rehiyon ng araw, patay ang lahat ng mga nilalang. So yun ang ibig sabihin na God founded the Philippines from the very basic na nilalang ng Diyos ang kalangitan. Okay, yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. So basahin natin, lumaka tayo doon sa Genesis chapter 2 verse 7 up to verse 8. Okay, nandito po tayo ngayon sa aklat na Genesis chapter 2, and then pupunta tayo sa verse 7 and verse 8. Okay, Genesis chapter 2 verse 7 and verse 8. Okay, ito ang sinasabi ni Dr. Rizal. Inihahalin tulad niya ang bawat Pilipino sa bansa natin tulad sa mga taong nagmula ay hindi sa inchik, kundi mga taong nagmula ay sa Diyos. Okay, na bago sila nagmula sa Diyos, okay, ay plinano ng Diyos ang kanilang katawang laman. At sa katawang laman na yon ay inilagay ng Diyos ang hininga ng buhay. Yan ang sinasabi ni Dr. Rizal. Okay, hindi hininga ng inchik, no? Hininga ng buhay na mula sa Diyos. Okay. Ang pinaliwanag ni Dr. Rizal, lahat ng Pilipino ay mula sa alabok ng lupa ng Pilipinas. At ang lupang yan ay nasa dagat. Wala sa dugo ng inchik. Okay. At yung dagat na yan, nasa silangan. At yung silangan ay nasa region of the sun. Of the sun. Okay. Region of the sun. ROS. Region of the sun ay nasa Milky Way Galaxy. Milky Way Galaxy. Yung Milky Way Galaxy ay nasa heaven. Okay. So, ang pundasyon ng Milky Way Galaxy ay heaven. Ang foundation ng region of the sun ay Milky Way Galaxy in heaven. Ang foundation ng silangan ay nasa region of the sun sa Milky Way Galaxy sa heaven o kalangitan. Ang pundasyon ng dagat ay wala sa kanluran, wala sa northwest, wala sa dugo ng Chinese village, wala kay Kiinan, nasa silangan. Nandoon yung alabok ng lupa ng Pilipinas sa dagat.
Okay, so ibig sabihin ni Dr. C. Rizal, hindi galing sa alabok ng China ang Pilipinas. Nilalang ng Diyos diyan sa dagat. Okay? At doon sa alabok ng lupang yan na nasa dagat, no, ay nilikha ng Diyos ang hininga ng buhay ng bawat tao. Kaya ang Pilipino naging kaluluwang may buhay. So paano tayong binuhay ng inchik? Yun ang ibig sabihin na ang bansa natin ay Eden. Galing tayo sa alabok ng Pilipinas, ang hininga ng buhay natin ay galing sa bansa ng Diyos. Okay, at ang Pilipinas o sinasabing Eden ay hindi Chinese garden ni Marcos. Diyan sa Ilocos. Dito, nag-concede nga eh. O yung Eden, sa dakong silangan, di ba? Nilagay niya doon, nilagay ng Diyos sa lupa na yon, no, lahat ng mga punong kahoy na nakakalugod sa paningin ng Pilipino na mabuting kainin. Di ba? Diyos ang nagdilig sa lamanan. Yun ang sinasabi dyan. Diyos ang naglagay ng tao sa lupain na yon. Diyos ang lumikha sa lupain na yon. Mula doon, nilalang ang ancestors na mga Pilipino. Yun ay ibig sabihin dyan. So, hindi mo pwedeng nilalang ng inchik sa Eden yung Diyos. Hindi pwedeng ganun, So, puro kasinungalingan ang sinasabi ng mga inchik na ituturo sa atin, gagawin tayong New China, tapos yan ang ituturo sa school. Sabi, malaking kalukuhan yan. Kaya kayo mga inchik, wala kayong historic rights, wala kayong legal title, wala kayong sovereignty dito sa bansa ng Diyos. Kaya yung mga mangmang na operian, yung mga operian o yung nag-o-offer ng mga kasinungalingan, tumigil na kayo dahil wala nga katotohanan yung mga pangaral nyo dyan. Maraming nalilin lang itong operian na yan. Ang operian na PK, OHC, Operian Heritage Conservatory ay peke na operian. Ang tunay na operian, Eden ang Pilipinas, hindi Chinese village. So, ipaliwanag natin in English para makita ng ating mga na kikinig ng mga Filipino-Americans, So, yan ang sinasabi dyan sa chapter 7 and 8. Verse 7 and 8 ng chapter 2. Okay? Ang salitang Eden na tinutukoy na bansa natin, ay Diyos ang lumalang o nagtanim ng mga halaman. Okay? At doon sa halamanan na yun ay inilagay niya yung tao na kanyang nilikha. Yun po ang ibig sabihin ng Eden. Diyos ang lumikha ng tao at inilagay niya doon sa bansang yun o sa halamanan ng Diyos na yun. At yung mga tao o yung ninuno ng tao, lahat sila nilikha mula sa alikabok. Kaya sa alikabok din babalik. Ay sinasabi ni Dr. C. Rizal na sa alikabok siya sa alikabok siya babalik, hindi sa China. Okay, so basahin po natin na sinasabi ni Dr. C. Rizal na sa alikabok siya ng Pilipinas babalik. At hindi doon sa China, hindi doon sa ancestors ng People's Liberation Army, General Yepe, na kaibigan ng mga Aquino, na ginawa rin nila na national hero ng China dito sa Pilipinas. Kaya there is no historical figure of Dr. C. Rizal, Mercado y Chungko na Pilipino ang kanya
kanyang nationality. Sinasabi nila, nationality ni Mercado version of Rizal ay Chinese. So walang katotohanan yan, no? Hindi pag-aari ng Fujian ancestry ang Pilipinas, o yung sinasabing Eden, o yung sinasabing dust of the ground ng karagatan na nasa silangan. Okay. Maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal ng alikabok ng lupa ng ating bansa, o yung tinatawag natin na Eden, ay hindi nilikha ng inchik. Hindi Diyos ang lumikha. God. Okay. God ang lumikha ng ating tahanan ng lahi na tinatawag ni Dr. Jose Rizal na bansa. Okay. Kaya tinawag niya ang Pilipinas na Eden, no? At hindi Kayenan, hindi merkado o palengke, no? O hindi garden of God, no? Yun ang ibig sabihin niya. Ang pinangarap niya ay makita ang bansa na tulad sa jewel. Okay, hindi tulad sa inchik. Okay, pag sinabing jewel, no, ay mahalaga, no? So may value, may knowledge, may wisdom. Okay, makita one day na tulad sa jewel na nasa dagat. Okay, hindi tulad sa inchik na nasa dagat, no, ng silanganan. Sa dagat ng silanganan, jewel na tulad sa dagat, tulad sa jewel na nasa dagat ng silanganan. Okay, tulad sa jewel, no, tulad sa Eden, tulad sa perlas. May kinalaman ba yung perlas at saka Eden sa Chinese ancestor? Di ba? Wala. Kasi sabi niya, may perlas, mayroon jewel, may Eden. Lahat yan ay nasa dagat. Di ba? At yung dagat nasa silangan. So address yan na kung saan nandoon yung bansa. Di ba? So ganun yan. Okay, so dadako na tayo ngayon sa ating tinatalakay. So yung sinasabi natin, ipapakita natin na babalik siya sa lupa, ay binanggit niya yan, no? Dito sa paragraph 11, no? Paragraph 11. Okay. And before my ashes return to nothing, they may be the dust that carpet your fields. Okay. So from the dust you are taken, no, you will go back to dust. Yun ang ibig sabihin ng Eden. Kinuha ka sa alikabok ng Pilipinas, babalik ka sa alikabok ng Pilipinas. At nandun din yan sa Genesis. Pag sinerch nyo ang Genesis, may search generator yan, no? May search engine yan, no? Makikita nyo na babalik yung mga taong galing sa alikabok, babalik sa alikabok. At yung hininga ng Diyos o yung espiritu ng Diyos o yung kaluluwa ng tao, babalik ay sa Diyos. Mag-recycle yan. Okay. Galing ang buhay natin ay sa Diyos, babalik sa Diyos. Galing ang katawang lupa ng ating buhay ay sa likabok, babalik ay sa lupa. Yun ang ibig sabihin. At yung field na yun na sinasabi ng Dr. Jose Rizal, at yung dust na yun, no, may atmosphere. At yung atmosphere na yun, hindi pag-aari ng China, no? Diba? So
maging founding father ang Fujian ancestry ng atmosphere, no? So ganun na pinapaliwanag ni Dr. Sirisa, kaya hindi pwedeng gawa ng peking history ang mga inchik sa Pilipinas na kasaysayan ng lahi nila ang nasa Pilipinas, dyan sa rehiyon ng araw, no? Bakit hindi nila pinili na yung ancestor ng sweet foreigner ang gawing ancestors ni Rizal, di ba? Ay bakit inchik ang nilagay nilang pinili pa? Mukhang bias yung yung witchcraft historian na inchik, bias. Si Dr. Jose Rizal hindi nagpaalam sa inchik, no? Nagpaalam siya sa sweet foreigner na kanyang kaibigan. Ginawa niya bang kaibigan yung Pilipinas? Di ba? Yung foreigner lang ginawa niyang kaibigan, no? Di ba? Hindi yung Pilipinas. Paano mo sasabihin mo yung mga Pilipino ay foreigner at ang inchik ay local extension ng sovereignty ng China, Pilipinas. So yan ang tsuri ng magiliw na bayan ng Pilipinas, magiliw na bayan o friendly state ng province of Fujian ancestry. Kaibigan lang ng mga inchik, kaibigan daw ni Rizal ang mga Pilipino, mga apo ni so binabaliktad nila yung history. Paano yung Diyos? Mas makapangyarihan pa yung inchik kaysa sa Diyos. Ginawa nga ni Dr. Jose Rizal na hari ng Pilipinas, ang beloved country niya, ginawa niyang hari ay ang Diyos. Paano sasabihin mo na yung Diyos ay dayuhan sa Eden? Walang Diyos na dayuhan sa Eden. Siya ang gumawa ng Eden, siya ang gumawa ng Pilipino. Yan ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal. Kaya in-address niya na Eden ang Pilipinas para deklara na Diyos ang lumikha sa lahat ng nakikita mo sa ating bansa. Okay. So maliwanag na yung Diyos ni Dr. Jose Rizal hindi magdadasal doon sa Chinese ancestors sa province of Fujian, diba? Walang Fujian ancestors na doon nagdasal yung Diyos. Yung Diyos pa ang nagdasal, at yung Pilipino nagdasal din doon sa China dahil ang komunista ay Diyos ng mga Diyos, diba? Ang dahilan bakit si Duterte ayaw maniwala na may Diyos. Idiot daw yung Diyos. Baka siyang idiot. Diba yung ancestor ni Duterte idiot? Fujian ancestry kasi si Duterte, isang Fujian Chinese. At gusto niya mawala ang Diyos sa Pilipinas. At gusto niya sambahin ng mga Pilipino yung ancestor niya na kaibigan ni General Yepe at ni Xi Jinping. Pare-pareha silang taga province of Fujian. So ganyan kaluko-luko itong mga Duterte, no? Mayor pa lang itong si Sara, ginagawa na niya na sister cities ang mga city ng province of Fujian at yung city of Nanning. Hindi pa natin alam kung nasa niya yung Nanning na yan. So masisearch nyo yan. So ito yan ang kasaysayan ng Pilipinas, na ang Diyos ay nasa China, kabarkada ng mamamatay tao, mga alipin at saka hangmen. And then pagbibintangan nyo na ang mga Pilipino pumatay kay Rizal na apo ng China, no? So walang kasaysayan na ganyan na. So maliwanag na ang mga inchik, sinisit up nila ang buong mundo
pinaniniwala nila na merong apo ng China sa Pilipinas na pinatay. So gusto nilang palabasin na yung hari na Diyos ng Pilipinas ay naging witness na yung apo ng China na si Rizal daw ay pinatay dito sa bansang Pilipinas. Yan ang dahilan ng theory ni Aquino na mayroong military terrorism. Kasi pinalabas nila na si Jose Rizal at the time of Spanish ay isang apo ng China, pinatay din ng Pilipino at saka ng Espanyol. At the time of American, yun pa rin ang gusto nilang papaniwalaan ng mundo na si Rizal, apo ng China, na pinatay ng Amerikano at saka ng Pilipino. Kaya galit yan sa US Embassy ito mga Fujian Chinese na mga kabataan makabayan. Ang kabataan makabayan ay imbentong kabataan ni Juma Sison. Si Juma Sison ay teacher ni Duterte at pareha silang Fujian Chinese. Itong si Juma Sison ay teacher ng professor sa Rizal Study. Binabaliktad niya yung ibig sabihin ng last will ni Dr. Jose Rizal na nagmahal si Dr. Jose Rizal sa mga inchik. Nagmahal si Jose Rizal sa inchik ng higit sa Diyos. Di ba? Dito sinasabi ni Dr. Jose Rizal, hindi niya ginawang hari ng Pilipinas yung kanyang parents. Yung kanyang mga iniibig, hindi niya ginawang hari. Di ba? Anong ginawa ni Dr. Jose Rizal sa kanyang iniibig at mga parents? Iniwan lang sila ni Dr. Jose Rizal. Yung kanyang parents at yung minamahal, iniwan lamang niya. Ipinagkatiwala niya yun doon sa kanyang Diyos na nag-ahari, doon sa kanyang bansa na sorrow of his sorrow. Kasi nga kapigatian ng kanyang kapigatian ang kanyang citizenship bilang Pilipino. Kasi nga Pilipino ang kanyang parents. Kakibat ng ating dugo ang ating bansa. Kaabikibat ng ating kaluluwa ang ating bansa dahil dito tayo nilalang ng Diyos. So pagkakatiwala ni Dr. Jose Rizal ang kanyang parents, ang kanyang mga minamahal, hindi sa inchik. Di ba? Hindi naman pinagkatiwala ni Dr. Jose Rizal yung Diyos doon sa inchik. Di ba? Yung bansa niya, pinagkatiwala sa Diyos. Natural, yung Diyos, ang gusto ni Jose Rizal mag-alaga sa kanyang mga magulang at iniibig. Kaya iniwan ni Dr. Jose Rizal pinagkatiwala sa Diyos ang kanyang bansa. Okay? Kaya nga sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa kanyang mga kapwa Pilipino, sa kanyang bansa, sabi niya, "Oh country, pray to God." Hindi si Dr. Jose Rizal nag-utos na, "Oh God, pray to Chinese ancestor." Wala naman sinasabi si Dr. Jose Rizal na yung kaibigan niya doon mag-pray yung Diyos. Nagpaalam lang siya sa kaibigan niya na foreigner. Hindi niya pinagkatiwala sa foreigner yung bansa niya. Saan ni Dr. Jose Rizal pinagkatiwala yung kaibigan niya? Di sa Diyos din. Bakit si Duterte walang tiwala sa Diyos? Mas may tiwala siya sa China. So, ibig sabihin, kabilang si Duterte sa mga namimiki ng kasaysayan ng Pilipinas. Dahil inihahalin tulad din niya na pag pinatay siya ng mga Pilipino sa Pilipinas, pagbibintangan niya yung Amerikano, pagbibintangan niya yung mga Pilipino, then magiging hero din siya. Pag namatay, magkakaroon din siya ng monumento. Kasi iniisip niya si Mercado Rizal na pinsan ni People's Liberation Army General Yepe, kaya namamatay para sa bayan ng province of Fujian ancestry. So yan ang theory ng mga inchik na hindi nila pwedeng ipatong sa kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Kaya makikita mo yung kabataan makabayan, first batch si Duterte, lumaban din siya. Ang sigaw din niya kay Marcos, tuta ng kano.
Samantalang si Marcos ay may Chinese ancestry dyan sa Guangdong. And then, Marcos not a hero, Marcos not a hero, yun ang sinisigaw nila Duterte. Pero ngayon, naging presidente na siya, Marcos is also a hero. O diba? Niluloko nila. And then, yung mga sundalo, hindi naman naisip ng mga tao na hero of China itong si Marcos. Kasi yung anak niya nagtatayo ng mga Chinese garden. Itong si Marcos. At nakikipag-collaborate yan sa Chinese Chamber of Commerce. At na-witness niya itong si tatay niya nakausap mismo ni ito, yung founder ng komunista, Mao Zedong. So ilang milyon ang pinatay ni Mao Zedong dahil sa komunismo. Ang sabi ni Dr. Jose Rizal ay, sa aking bansa walang mamamatay tao. So itong mga apo ng China na ito, na mga manlilin lang, dapat mawala sa gobyerno. Bumalik sila doon sa ancestor niya sa China. So yung mga napakalaking kalokohan na ginawa ng ancestry of China sa Pilipinas ay balikta rin at pag-anyuin nila na sila ang biktima. Yan ang ibig sabihin, biktima sila sa Pilipinas samantalang nagnakaw sila. Pero may monumento pa sila. Meron bang magnanakaw ka muna and then magiging hero ka? Kukuha ka ng kayamanan, kukuha ka ng buhay, and then sasabihin mo ay bayani ka ng youth of China. Diba? Hindi mo pwedeng lamangan yung Diyos. Yan sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Okay. So, dumako tayo doon sa paggawa ng mga monumento, paggawa ng mga peking kasaysayan ng Inchik sa Pilipinas. Ang totoong Rizal ay hindi nag-alay ng bansa. So, pag binasa natin dito, okay, kayo mga Inchik, makinig kayo, Ang Dr. Jose Rizal na nakikilala nyo na si Mercado ay peke. Ang tunay na Rizal ay si Dr. Jose Portasio Rizal. Yun lamang, wala nang iba. Okay? Si Dr. Portasio Rizal ay nag-alay ng buhay, hindi nag-alay ng bansa. Nag-alay ng buhay sa kanyang bansa. Yung bansa niya, Pilipinas, na paragraph 13. Diba? Nag-alay siya ng buhay sa Pilipinas. Hindi siya nag-alay ng Pilipinas sa kanyang buhay o sa kanyang dugo o sa kanyang lahi. Yung buhay niya ang ibinigay, I give it to you for your sake alone, para lamang sa Pilipinas. Yung buhay niya, hindi siya nagsama ng dayuhan. Dinamay niya ba yung kaibigan niya na foreigner para ialay din yung buhay niya, buhay ng foreigner sa Pilipinas? So ang problema dito, bakit iniaalay nyo ang buhay ng mga Pilipino, ang buhay ni Rizal sa ancestors nyo? Ibinigay na nga ni Dr. Jose Rizal ang buhay niya sa Pilipinas. Bakit nyo gagawin yung Pilipinas naialay sa inyong political career? Sa Pilipinas, isusuko mo ang buhay mo. Hindi sa political career mo, doon mo isusuko ang Pilipinas. Sasabihin mo, dynasty namin to Pilipinas, dahil kamukha kami ni Rizal. Kung katulad kayo ni Rizal, dapat hindi bansa ni Rizal ang iaalay nyo sa ancestors nyo. Di ba? Puro kamang-mga nyo sinasabi nyo, tapos sasabihin nyo walang national hero ang Pilipinas. Baka hindi kayo wala kayong nationality sa Pilipinas. Yun ang totoo dyan. Mga Inchik na sila Marcos, mga Inchik na Aquino, mga Inchik na Duterte, walang nationality sa Pilipinas. No? Binigay ba ni Jose Rizal yung buhay niya sa Inchik?
di ba, sa bansa, yung bansa na pinagbigyan ni Dr. Sirsal ay wala sa China, nasa dagat. At yung dagat, wala rin sa kay Marcos, wala rin kay Cory, wala kay Duterte. Nasa silangan. At yung silangan, hindi pag-aari ng Inchik. Kaya walang dagat o walang Sea of China. Hindi totoo yung 9 dash lies. Hindi totoo yung 9 dash lies na nandiyan sa West Philippine Sea o dyan sa Western Pacific Sea. Okay, tawagin na lang natin Western Pacific Sea, hindi China Sea. No, pwede mo rin sabihin sea south of China, pero hindi mo sabihin Sea of China o Sea of Chinese. Matindi ito mga inchik na to. Kaya kinangkin nila itong sea south of China o Sea of the Orient. Kaya ninanakaw nila dahil bayan daw ng Fujian ancestor ang Pilipinas. So ganoon yan. Kaya yung bayang Magiliw, yung lupang hinirang, ay yan ay falsified copy ng last will of Dr. C. Rizal. Ang araw na sinasabi ni Dr. C. Rizal ay walang 8 sinag. 12 sinag niya na nagre-represent ng region of the sun. Yung Visayas, yung Luzon, Visayas, Mindanao, ay mayroong 12 sinag, hindi 8 sinag. Okay? At yung may ultimo adjus, no? Pag pinagbasihan nyo, ay hindi ito tula ng Inchik para sa Chinese village, di ba? Maliwanag na sinasabi ni Dr. Sirisal na kaya siya ay sumulat ng kanyang huling kahiligan sa mga Pilipino ay para sa final redemption ng bansang Pilipinas. Ano pa ang redemption? Katubusan ating mga pagkukulang, kaligtasan natin at salvation ng Diyos. At yan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng panalangin ng ating bansa. Ang buong bansa ay nanalangin sa Diyos, matatalo natin ang pamimikik ng Chinese ancestry. Kung naniniwala tayo sa trolls ni Marcos, trolls ni Duterte, trolls ni Aquino, pare-parehas lamang manlilin lang yan. Okay? Wala tayong kikilalaning Aquino, Duterte o Marcos kasi sila ang Chinese roots, no? Hindi tayo dapat maniwala dyan sa mga monumento nila, no? Pare-parehas lang sila. Maniwala tayo ay sa bansa lamang natin at sa ating Diyos. Yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, na dapat Diyos ang una sa lahat, hindi monument ng Marcos o Chinese garden ng Marcos o yung sinasabing Chinatown ni Duterte at ni Arroyo. Okay? So, ang sinasabing final redemption, Diyos lamang ang pwedeng gumawa, hindi People's Liberation Army or the founding of New China, no? May bansa na tayo, gagawin pa nilang New China, ano? Ang last will o last farewell o sinatawag ng ultimo adios ay hindi tula ng Inchik na ang region of the sun isusuko niya sa Chinese ancestry. Kung hindi, katubusan yan, kaligtasan sa pamamagitan ng panalangin ng mga Pilipino, ng buong Pilipinas sa ating Diyos. Okay, hindi po Diyos si Dr. Jose Rizal. Mayroon pong Diyos siya. Mayroon siyang bansa. Mayroon siyang Diyos at mayroon siyang bansa. At yun ang Pilipinas. At dapat daw ang Pilipinas magdasal hindi kay Dr. Jose Rizal, doon sa Diyos, dahil gusto niyang makapagpahinga din. Ang mga Pilipino hindi makapagpahinga dahil puro trolls ang pinaniniwalaan, hindi yung panalangin doon sa ating Diyos. Kailangan panalangin, diba? Ang center ng ating bansa ay ang Diyos.
hindi ang inchik. Yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Gusto ko na magpahinga, manalangin tayo sa Diyos. Okay? O aking bansa, manalangin tayo sa Diyos, sama-sama tayo. Yun ang sinasabi niya. Para matanggap natin ang sinasabing kaligtasan. Okay? Katubusan. Okay? Ng minamahal nating bansa upang hindi ito maagaw ng People's Liberation Army of Chinese Federation of Chinese Chambers of Commerce. Okay, so tigilan nyo na ang pagtatayo ng mga Chinese schools, Chinese University sa Pilipinas. Tigilan nyo na ang pangluloko ninyo. Hindi nyo pwedeng patungan ng kasaysayan ng ancestors ninyo, ang kasaysayan ng Diyos at ng bansa ng mga Pilipino, na bansa na nilalang ng aming Diyos na lumikha sa buhay namin dito sa Pilipinas mula sa alikabok ng lupa ng isang bansang nasa karagatan, at ang karagatan yon wala sa China, nasa silanganan, at ang silanganan wala sa Chinese village, nasa region of the sun, at ang region of the sun hindi itinatag ng Chinese ancestors or ancestry of Fujian province in Guangdong province and Henan province of China. Walang ancestors ng Inchik na kayang gawin ang rehiyon ng araw. Diyos lamang, God. So yun po ang sinasabi ni Dr. Rizal tungkol sa root origin of our ancestry. Diyos ang lumikha at dapat ang lahat ng nananalangin sa Diyos ay walang pananampalatayang pumapatay. So si General Lepe, he fought for the founding of New China. Papatay siya para itayo lang ang New China. Dahil ang founding father daw ng atmosphere ng Pilipinas, Fujian ancestry. So walang katotohanan yan. Diyos ang lumalang, at ang Diyos hindi siya oppressor. Ang Diyos hindi siya hangman. Ang Diyos hindi siya alipin ng Inchik. Ang Diyos ay pinaghabilinan ni Dr. Jose Rizal ng kanyang mga magulang. Pinagkatiwala niya ang mga magulang niya sa kanyang Diyos. No? Ipinagkatiwala ni Dr. Jose Rizal ang kanyang bansa ay sa Diyos. Nagpaalam si Dr. Jose Rizal, yung huling paalam niya, kauli-ulihan sa bansa niya na Pilipinas, hindi sa province of Fujian ancestors, at hindi dayuhan ang Diyos na kapadayuhan ni Ferdinand Blumentritt. Hindi dayuhan ang Diyos. Siya ay hari ng Pilipinas, siya ang naghahari. Now, blessed is the king, blessed is the nation whose king is the Lord. Diba? Whose king is God. Nang hari ay Diyos. So, saan ba kinuha ni Dr. Jose Rizal yung dapat ang maging hari sa ating bansa o sa ating Eden ay ang Diyos? Okay, ang reference ni Dr. Jose Rizal ay Psalm 33:12. Okay, yan sabi niya. Okay. Blessed is the nation whose God is the Lord. Okay. Yung bansa natin ay isang nation. Yung Pilipinas ay isang nation, hindi isang bayan or state, isang nation. Na ang Diyos ay ang Panginoon. Yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Walang sinasabi na ang Diyos ay ang Inchik. Ang Diyos ay ang Panginoon. In the people
whom He has chosen for His own inheritance. Ang ibig sabihin po ng pili, okay, ay chosen. Chosen people. Yan ibig sabihin yan. Pili. Pinili. Pino. No? Refine. Ibig sabihin purify. Purified. Ang Pilipino ay purified. At bilang siya ay pinili ng Diyos, no? Na-purify pa ang Pilipino. Ibig sabihin, walang kapintasan ng Pilipino, walang kasalanan. Bakit mo papatayin? Bakit mo agawan ng bansa? They are choosing people. Pag sinabing Pilipino, choosing people. No? Inheritance ng Diyos ang Pilipino. Inheritance ng Pilipino ang Pilipinas mula sa Diyos. Tagapagmana ng Diyos sa kanyang bansa. So, binigay ng Diyos ang ating bansa sa mga Pilipino. Okay. So, ano ang salitang Pilipinas? Pili. Pinas. Diba? Pili means chosen. Yan po ang hidden meaning ng Pilipinas. Chosen people. Okay. In our motherland. In the sovereign country of our God. So yung pili is chosen people in our motherland, no, of the sovereign country of our God. Sovereignty ng Diyos ang Pilipinas. Okay, nasa saklawan ng kapangyarihan ng Diyos ang bansang Pilipinas. At sa bansang Pilipinas, ang bawat pinanganganak ay pinipili para maging pinuno ng ating bansa ng Diyos. Hindi bayan ng Inchik, hindi apo ng China. Okay? So yun ang ibig sabihin ng Pilipinas at Pilipino. Okay? Pili means chosen. P, people. Okay? Sorry. So, saan nga ba nanggaling ang salitang Pilipinas at ang meaning nito? Okay? So, ang salitang Pilipinas sa English ay chosen. Okay? Ang salitang nation ay sinasabing ina or motherland. Okay? Motherland. Ina is motherland. Motherland. Bakit nga pala pinipili yung feminine, tinatawag natin motherland? Dahil yung katawang laman natin mula sa alikabok ng lupa na produce, binigay, kinuha sa lupain, nanganak ang lupa ng katawan ng laman ng tao. Yan ang ibig sabihin ng motherland. Lahat ng pinanganak mula sa bansang Pilipinas ay anak ng bansa. Nanganganak ang lupain ng Pilipinas ng mga tao, hindi ng mga inchik. Kasi ang salitang Eden nilalang mula sa likabok ng lupain ng Pilipinas ang katawang laman ng tao sa pamamagitan ng Diyos. Kaya tinatawag ng motherland kasi sa kapangyarihan ng Diyos lumabas ang
katawang laman ng tao mula sa lupain o alabok ng Pilipinas. Yun ang ibig sabihin ng Eden. Okay. Galing sa alabok. Nilagay diyan ang mga tao mula sa alikabok ng lupa. At ang Diyos ang naglagay, hindi inchik. Okay? Yan ang ibig sabihin niya. Kaya tinatawag na motherland. At yung nagpili sa motherland natin ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang Diyos. Para maging inheritance natin ang bansa mula sa Diyos. Para maging final redemption natin at kaligtasan ng bansa natin ang Diyos, ang sabi ay mag-pray. Paano makakapag-pray yung mga pinili natin? Ang pinipili natin ay puro inchik na mga presidente. May root yan sa China na ang pinagtitiwalaan ay hindi yung Diyos o hindi yung Chinese ancestors. So Pilipinas, ibig sabihin ay chosen people in our motherland at the sovereignty or sovereign country of our God. The Philippines is sovereign country of our God, and this is our motherland for choosing people of God. So, sino ba ang choosing people of God? Inchik? Yung dayuhan? Ano ba? Pilipinas. Pilipino. Yun ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal. Pinili niya ng Pilipinas ay maging bansa ng Diyos kaysa sa maging bayan ng province of Fujian ancestry of China. Okay, hindi niya ginawang hari ng Diyos yung inchik. Okay, ginawa niyang hari ng Pilipinas ang ating Diyos na lumikha ng dagat, ng silanganan, ng riyo ng araw, ng kalangitan, at ang lahat ng mga bagay sa kalangitan. Yung lumikha ng mga terrestrial objects, celestial objects sa kalangitan. Okay? Yun ang pinili ni Dr. Rizal na pag-iwanan at pagtiwalaan ng ating buhay. So, pinagkatiwala ni Dr. Rizal ang buhay ng kanyang mga magulang, ng kanyang minamahal ay sa Diyos na naghahari sa bansang Pilipinas. Okay? Kaya ang sinasabi ni Dr. ang kinuha ni Dr. Rizal itong Psalm, no? Ayan. Okay. Hindi lang yung Psalm 12. Blessed is the nation whose God is the Lord. So, makikita mo yan sa Mi Ultimo a Diyos, MUA. Mi Ultimo a Diyos, ang ibig sabihin po niyan, paragraph 13, P13. Okay, paragraph 13, line 5. At saka sa paragraph 8, line 5. So, Diyos ang pinili ni Dr. Jose Rizal na lapitan ng ating bansa. Nagpagkatiwala ni Dr. Jose Rizal ang buhay ng bawat Pilipino ay sa ating God, Diyos. So, walang inchik na Diyos, ano? So, yan ang dapat na edukasyon natin na ang Pilipinas ay inheritance natin mula sa Diyos. At ang Diyos ang ating Panginoon. This is the nation whose God is the Lord. So, ang Diyos natin ay ang ating Panginoon. So, yan ang sinasabi niya dito sa yan ang sinasabi niya dito sa paragraph 13 at paragraph 8 ng last will na kanyang sinulat noong December
30, 1896. So maliwanag na hindi ancestry ni Marcos ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na hari ng Pilipinas, dahil ang si Limahong ang kanyang ancestor na galing dyan sa Rauping. Okay? At si Duterte ay galing naman dyan sa Xiamen. Yung ancestors niya hindi ang founding father ng Pilipinas. Okay? Si Aquino galing din dyan sa Xiamen. General Lepe galing din dyan sa Xiamen. Si Aquino, kaibigan ni Duterte at co-founder ng PDP Lapa, galing din dyan sa province of Fujian. Si Robredo galing din sa province of Fujian, at lahat sila ay mayroon ng monumento. Si General Lepe may monumento sa Tayabas, si Aquino may monumento sa Metro Manila. Okay, si Cory Aquino may monumento na rin dyan sa Metro Manila, at meron din si Marcos na monumento. Ngayon, pinagtatuloy ng Inchik sa kapwa Inchik ang kanilang mga monumento. Sino sa kanila ang hero? Hindi daw ito hero dahil nagnakaw. Hindi naman yung tungkol sa pagnanakaw at heroism ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, kundi sa bansa ng ating Diyos, na walang ibang hero sa Pilipinas kundi yung Diyos. Hindi Inchik, hindi ancestor nila, hindi si Marcos. So hindi si Aquino, hindi hero, mangloloko, mga mangloloko ito. Hindi ibig sabihin na meron kang mga monumento sa Pilipinas, yan ang history ng Pilipinas. At itong anak niya nagtayo ng mga sister city dyan sa China. At ito naman ay Chinese garden naman ang kanyang approach. Sabi ni Aquino, siya nag-formula, we have to legalize the communism. We have different approach but united in one. So bakit united in one? Galing na sila sa Fujian, galing sa province of China, at history ng ancestor nila ang pinag-uusapan, at hindi tungkol sa Diyos na lumikha ng ating bansa, kundi sa ancestry nila. At gusto nilang itago ang kanilang mga ninakaw, kaya puro lahat na lang, sila na lang ang nag-uusap-usap sa political history ng Pilipinas. So hindi pwedeng ganyan na habang buhay na ganyan ang maging kasaysayan ng Pilipinas, na ang pinag-uusap ay patay na Inchik at monumento ng Inchik na nandito sa Pilipinas. So hindi yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ating pag-usapan, kundi ang pagmamahal natin sa ating bansa at sa paglilingkod natin at pananalangin sa Diyos ng ating bansa. At hindi tungkol sa dulo ng Inchik, at hindi rin tungkol sa Chinese garden, at hindi rin tungkol sa Chinese ancestors, at hindi rin tungkol sa Chinatown, at hindi rin tungkol sa Chinese witchcraft historians, at lalong hindi tungkol sa Federation of Chinese who become Filipino but they don't like Filipino, kaya sila ay tinawag na Chamber of Scammers, kaya sila nagnakaw ng kasaysayan